Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong malaking kasinungalingan ng inyong dating presidenteng tuta at Manchurian candidate ng China na walang iba kundi si Digong Duterte. Kaya pwede nating gumawa ng ganito, yung lagi niyang ginaganito. Pero gagantuhin natin siya mga kababayan. O, ayan. Nakapalumbaba pero nakaganyan. O, ganyan na. Mga Ibabalik lang natin kay Digong yung kanyang katarantaduhan. Dahil siguro alam na alam nyo naman yan na i-discuss na natin yan sa ating LS. Pero susundan pa natin, gagatungan pa natin dahil mga kababayan, may mga alipores si Digong na dinedepensahan yung kanyang malaking kasanilungan, yung pagiging tatay niya ng mga kasinungalingan. Siya po ang poon ng mga sinungaling ngayon. Siya na po ang bagong poon ng mga sinungaling. Kasi di ba tinatawag siyang Tatay Digong o ngayon Tatay Sinungaling. Poon ng mga sinungaling. Sino? Yung hiniintay kayo sa impyerno. Oh. Kasi po may mga ilang personalidad dito ang kumakampi at dumedepensa sa kanya, no? Mamaya malalaman nyo kung sino po ang mga yon. Kaya nga po nasabi natin diyan sa ating thumbnail, Digong ibinaon sa kasinungalingan. O di kaya Digong binaon ang sarili sa kunmunoy ng kasinungalingan. Ayan. At ganun din po, mga alipores, hirap na hirap ipagtanggol ang kanilang poon. Ayan po, no? 4 po na personalidad ito na tagapagtanggol ni Digong at yung kanila pang ibang mga minions, no? Kasi po, nagtandem po, parang WWE. Kala nyo, si Digong, si Ungab, si Vic Rodriguez, magkakampi, tag team. Ang katag team ni PBBM, si ES Bersamin. Kaso, yung dalawang kasamang tangang abogado ni Digong, mga ogag pala, talo. Di ba? Ikaw ba naman, subuan mo ng fake news, no, ng kasinungalingan si Digong, di naniwala yung matanda, ungas yan eh. Walang bait sa sarili si Digong, naniniwala sa fake news, ayun, tulad ng mga minions niya, no? Mga sinungaling, mga uto-uto, 'di ba? Uto-uto ng China. Baka naman Digong, galit na sa iyo si Xi Jinping, no? Yari na naman ang brown starfish mo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsi-share ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsi-share ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Ganon din po, special shoutout to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating frontliners at mga guro. At lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel. May God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces from the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Ito po mga kababayan, no, i-recap lang natin ito, no. Kasi nga 'di ba nagsabi ng kasinungalingan si Digong sa pamamagitan ni Representative Ungab at itong si Vic Rodriguez by using the draft form of that BICAM. No, mamaya may pagpapatotoo na even do kakampi to ni Digong pero binasag po ang kalokohan ni Ungab at malalaman natin itong kalokohan ni Ungab noong 2020. Siya po ay member sa isang committee na ito. Yan po. Kasi sabi ni Digong, through Ungab, yung mga kinikwento ni Ungab, na meron daw siyang kopya ng BICAM report na may mga entry na blanco. No? Kumbaga, ikaw na ang bahalang magsulat ng gusto mong amount, ilang trilyong piso. Karamihan po dyan ay sa Department of Agriculture. Yan ang pinapalabas ni Ungab sa presidente, ninyong tanga.
O ito namang si Presidenteng tanga, naniwala kay Ungab sa sulsul ni Vic Rodriguez, ayun, akala na, ayun na yung final GAA for 2025. Hindi niya alam, pre-draft format lang yan sa pagkakaalam ko, even though may mga signature na ng mga senador at congressman. Bakit? Napirmahan ba ng Pangulo? Si Pangulo ba ang naglagay ng amount? Patunayan ninyo. Yan ang hamon sa inyo ng Pangulo dito. Kaya, sa galit ng Pangulo at ni E.S. Bersamin, pinagtag-team kayo ng mga ungas na wala kayong alam, na wala naman kayo doon sa BICAM, wala naman kayo doon sa during the budget review of the Executive Department, nagngangaw-ngaw kayo dahil gusto nyo lang mapansin kayo. I-deflect yung attention ng mga kagaguhan ninyo sa presidente na naman. Na iniisip ninyo na ang presidente ang nagsulat ng mga amount na yan at nanakawin. Ganon, di ba? Tapos may nagsasabi pa, dalhin nyo dito, mamaya makikita natin. No, sumagot po ang presidente, i-recap natin. Sabi ng Pangulo, Marcos deny blank GAA item, says Duterte lying. Di ba nga sa LS natin, 4 na beses sinabi ng Pangulo ang the word lying or lie. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA with a blank. He's lying, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't even happen. Hindi kailangan mangyayari yun dahil presidente ka, alamin mo dapat. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA na hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Kasi ang pinapakita nyo sa tanga-tanga nyo at inuuto nyong dati nyong presidente na tanga naman talaga at tamad pati. Malalaman nyo kung bakit tamad. Naniwala siya dun sa BICAM na sinasabing draft format lang. Ang pinatutungkulan niya na budget Diba? Hinahamon nga kayo Hinahamon kayo ng Pangulong ito. Hanapin nyo kung saan sinasabi nila na blank check. Tingnan ninyo kung merong kahit isa para mapatunayan na tamang sinasabi kong kasinungalingan yan. That's my reaction. At the same time, kung totoo man blanco yan, umabot sa Pangulo, GAB, General Appropriation Bill, re-reviewin niya. Lalagyan niya ng amount yung blanco na kung anumang department o anong project. Di siyempre magagalit yung department head niyan. Diba? Bakit mo pakikialaman yung budget proposal namin? Diba? Bakit blanco? Di mapupulaan dyan yung department head. Sa palagay nyo, ganun kagago? Ganun kasalaula ang Pangulong Marcos? Malamang, kung ano ang ginagawa ni Digong, binabato niya sa Pangulong Marcos. Gawain mo ba yun, Digong? Ang pumirma na lang basta-basta ng blanco? Tatanong lang. For 6 years, ikaw ang presidente. Diba? For 6 years, ikaw ang presidente. Ginawa mo ba yun? Without even reading the final GAB before you sign it and become a law or an act? Diba? Yun. Sabihin nyo, nasaan dyan? Hinahamon kayo ng Pangulo. No page of the 2025 national budget was left unturned. Ibig sabihin, wala sa pahina, malalaman nyo ilang pahina mamaya. Ang hindi binusisi ng Executive Department. Nakakahiya po kayo. Ilang pahina yan. Basahin natin dito sa banat naman ni E.S. Bersamin. Sa ABS-CBN, sabi lang dyan, fake news. Hoy, Digong. Hoy, Ungab. Hoy, Vic Rodriguez, hindi po kayo karespeto. Nakakahiya po kayong irespeto. Hindi na kayo dapat talaga irespeto kasi bakit? You are sowing misinformation. You are sowing disinformation and malinformation. Puro kayo katarantaduhan. For what? For what? Ikaw, Digong, nagpasalamat ka pa sa INC dahil sa peace rally nila, magandang layunin nila. Ang sabi nga ng mga INC, tama na ang bangayan. Bayan muna. Peace, kapayapaan, magkasundo. Pero ikaw hindi.
Pinalipas nyo lang ang 1 linggo, pero banat na naman kayo. Ang pinapakita nyo, fake news pa kayo. Fake news talaga kayo. Ayun ang sabi ni E.S. Bersamin. Palace denies Duterte's claims of irregularities in 2025 national budget. O, maganda dito mga kababayan. Ayan, yung executive statement ni E.S. Bersamin. Ano ang sabi niya lang dito ha? The peddling of such fake news is outrightly malicious. Oy, malicious ka? Malisyoso ka talaga, Digong. Pati ikaw, Ungab. Ikaw, Vic Rodriguez, mga malisyoso kayo parang si Harry Roque. And should be condemned as criminals. Oy, mga kriminal. Oh. No page of the 2025 national budget was left unturned. Ibig sabihin, binasa isa-isa yan before the President signed it into law. Biruin nyo, binasa ng Pangulo. How many pages? 4,067 pages of its 2 thick volumes. Kaya mo bang magbasa niyan, Digong? Baka sabihin mo lang po, tangay na, Bongo. Ano bang summary niyan, Bongo? Bong! Halika dito po, tangay na. Ano ba ito? Di ba ganon? Kaya mong gawin yan? Biruin mo, 4,067 pages, 2 thick volume, tapos fine prints pa. Tapos were exhaustively reviewed by hundreds of professionals from Congress and DBM. Biruin mo, papayag ba ang Senado? Lalong-lalo na yung minority group, si Coco Pimentel at si Risa Hontiveros na ipasa nila yung Kongreso, yung GA bill sa Pangulo na may blanco doon. Si Hontiveros pa. Si Coco Pimentel pa. Mga analistic yung mga mga anal yan pasensya naman Mga anal yan pagdating sa mga ganyan Di ba? Tapos ikaw, Ungab, ipapakita mo yung bycam? Really? Hindi papayag si Hontiveros na pipirmahan na lang ng Pangulo siya ang maglalagay ng amount na yun. Hindi pwede. That's not the power of the President. It is the power of the Congress. Kaya nga sila tinawag na power of the purse di ba? Malicious, fake news, condemn as criminals, mga kriminal. Sabi ni E.S. Bersamin wag ako ang pagalitan ninyo. Mga hinayupak, Digong, the father of all lies. Kinuha mo na talaga ang trono kay Satanas, Digong. Kaya nga inaantay kayo Inaantay kayo, mga kababayan. Inaantay kayo aantayin kayo ni Digong sa impyerno. Siya na ang father of all lies, si Digong. Kasi naniwala sa dalawang bugok. Si Ungab at si Rodriguez. Mga kababayan, puntahan naman natin itong isang talakitok na ito na katulad ko, wala rin sa ating bansa pero daldal ng daldal. Di ba mga DD shit? Ano ang sabi nyo sa akin? Nasa ibang bansa ka din pala bakit si Roque nasa ibang bansa? Bakit si Maharlika nasa ibang bansa? Daldal din ng daldal. Anong difference namin? Yung dalawa, fake news maker. Ako, katotohanan, kaya kayo nagagalit. Diba? The truth hurts, so therefore your brown starfish really hurts. Diba? Brown starfish. Eto, unahin natin yung isa sa 4 na defender ni Digong na lalong nilalagay siya sa kumunoy ng kasinungalingan. Digong, baon na sa kumunoy ng kasinungalingan. Unahin natin si Roque. Di ba? Abay, gusto niyang labanan si E.S. Bersamin. Di ba? Kasi nga sabi ni Lucas Bersamin, walang page diyan sa 4,067 na GAA na left unturned. Ang sabi ni Roque sa politiko, mga kababayan, ang yabang. Objection, ex-CJ, nag-o-object siya. Roque wants BICAM committee, not Bersamin to explain budget blanks. Wag na nating alamin pa sa BICAM. Iba ka sasabihin lang sa'yo ng BICAM, Roque, yung hawak ni Ungab, pre-draft lang yan. Hindi yan ang pinaka-final na GAB. Di ba? Roque, baka butatain ka lang ni XCJ Corona. Di ba? Bakit? Si Digong ba? Nasa BICAM? Si Ungab ba nasa BICAM? Si Vic Rodriguez ba nasa ka-BICAM? Bakit sila ang nag-e-explain nun?
Yung hawak-hawak nyo, pre-drop lang yan. Hindi pa yan ang final. Roque, anything can happen in BICAM until they come to a consensus or decision that this is the final one. Ay, Roque, alam mo yan, dati kang naging politiko. Ay, nako. Kinakastigo niya po si E.S. Bersamindel. Wala naman daw po doon si E.S. O wala nga siya doon. Dahil nasa executive siya. Pero sino ang nag-review ng trabaho ng BICAM? Diba? Patunayan nyo doon sa GAA na kung ang naglagay ng mga amount doon sa mga budget ng mga yan, sa mga proyekto nila, ay ang executive. Yun lang naman ang gusto nyong ipunto eh. Diba? May blanco ba? Kung meron, sino naglagay ng amount? Ang presidente ba? Oh, yun ang alamin ninyo. Yun ang ipalabas ninyo. Yun ang gusto nyong puntuhin eh. Ipinasa ba ng BICAM ang GAB na blanco sa presidente? And then after the review, ang presidente na ang naglagay ng mga amount? Ganun ang gusto nyong gawin eh. Na sinaklawan ng presidente yung kapangyarihan ng Congress na maglagay ng mga amount dun sa project ng mga departments. Ganun ang gusto nyong palabasin kasi it is unlawful. O ang tanong, bakit walang nagsasalita? Ha? Eh, walang gustong magsalita eh. Dahil alam nila, wala silang ginawang mali. Kung ganun, sana si Hontiveros nagngangaw-ngaw na. Si Coco Pimentel nagngangaw-ngaw na. Eh, ang pinoproblema nila, yung akap eh. Di ba? Yung mga minority, lalong-lalo na sa House of Representatives, yung mga minority, sila Manuel o si Manuel, BS Mathematics, magaling sa math yan. Papayag ba na blankong ipapasa yung GAB sa Pangulo at Pangulo nang bahalang maglagay, mag-distribute ng amount sa mga projects? Wow naman, Roque! Wala ka lang matira dahil tama talaga si E.S. Bersamin kasi kasama siya sa nag-review ng trabaho ng BICAM. Ang gusto mo pa, the burden, doon na lang sa mga BICAM. Oh, good luck, di ba? Oh, sige pa. Depensa pa more, mga kababayan. Oh. Now, eto pa, isa pa tong dumedepensa na to. Ang ginagamit pa ni Harry Roque ay yung sinabi ni Amy Marcos way back December 18, 2024 about dito sa BICAM na ito. Ha? Kasi daw po, si Amy Marcos ay hindi pumipirma sa BICAM nito kasi alam niya eh. Ha? Dumating ang ika-11 ng Disyembre ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito, December 11. Minabuti kong hanapin ang mga papeles, dokumento bago sana magbigay ng anumang reaksyon. Ngunit sa kasamang hanggang ngayon wala kami nangangapa sa dilim. Ito po yung tungkol sa problema niya sa DSWD. Parang ito na yung sinasabi, blanco daw. Dahil nga sa AKAP, dahil sa PhilHealth at DepEd. Yan ang reklamo ni Amy Marcos pero ginagamit ni Harry Roque ito. Kaya daw hindi pumipirma si Amy dahil daw may mga blanco. Really? Eh dito ang pinag-uusapan dito ni Amy Marcos, yung dagdag bawas eh. Ibig sabihin, pag may dagdag bawas, walang blanco. Anak ng puta naman, oh. Oh, di ba? Oh, now, nagsalita ulit si Amy Marcos nung nalaman ito isang araw, o January 20. Harry Roque, anong sabi ni Amy Marcos? Bakit hindi ito yung paliwanag mo? Ha? Dinedepensahan pa rin ni Amy Marcos si Digong. Parang si Panelo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Ha? Dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang merong blanco o yung BICAM. Yung GAA naman, ang alam ko, inayos na ng Congress. Oh, Harry Roque, si mismong Amy Marcos, even though na dinidepensahan niya si Digong. Kasi ang tinutukoy daw ni Digong ay yung BICAM. O anong sabi ni Amy Marcos? Inayos ng Congress yung GAA. Ha? O, bago pirmahan ng Pangulo. Hindi sinabi dito ni Amy Marcos na inayos ng Pangulong Marcos ang GAA. Kundi ang sinabi niya, inayos ng Congress. Punyetang Harry Roque, no? O, kita mo? Oh, si Amy, depensa kay Digong kasi BICAM yata yung pinakita. Oh, ano ang sabi ni Panelo?
It appears that Congressman Ukab is saying that the bicameral committee report contains part on items that were unsigned and that were appropriations that are not programmed. The question should be, does the GAA contain appropriations are not programmed and parts are unsigned by BBBM? Inayos! Isa pa to. O, di ba? The pala says not true. The best evidence the document. Media should therefore examine the document. O, tignan ninyo kung kailan tapos na. Napirmahan na sila mag-aangal kasi wala na silang may palabas eh. Ha? Si Ungab in aid of pre-election ito. Si Vic Rodriguez in aid of his election. Si Digong in aid of his election sa Davao. O nagmamalinis. O these remarks are based on the validity of Kong Ungab's finding plus on the assumption that the gap are assigned into law by contains the same omission and permittees. Patunayan nyo, ang pinapakita nyo ibay, di ba? Oh, nako, yari ka. Pag ito nagkandaletje-letje si Digong, Ungab, ikaw ang ibabato sa naglalagab na apoy. Di ba? Oh, binibilisan lang natin to. Nakita nyo kung paano nila ipagtanggol, itwist, kung ano-ano na lang ang pinapakita nilang mga statement na talagang ang sisisihin, ang kinakailangang maglabas ng burden of proof ay yung inaakaw sa nila. Sino? Si Pangulong Marcos. Oh. Ano na lang ang ultimate statement ni Bersamin? Fake news, malicious, and can be condemned as criminals. Oh, dapat nga kasuhan tong mga to eh. Eto naman, yung nagpapapansin, yung dating sa Department of Finance, yung tinanggal si Yusek Magno. Anong sabi niya? Dalhin na lang daw sa Supreme Court. Naku, another na naman. O ayan, mga defense committee. Mga defense team ni Digong. O, si Roque, si Panelo, si Aimee Marcos, si Magno na gustong dalhin na lang daw sa SC. Putragis na yan. Sa dami ng problema ng SC, daming inaasikaso, pati Comelec inaasikaso. Nagkalendiletse-letse ang Comelec dahil sa 132 million nilustay sa pag-iimprenta ng baliwala pala yun. O, dahil may pinati-RO. O, tapos isasama mo pa yan? Naku, Diyos mio. Kaya wala, hindi umuusad ang bansa natin kasi konting kibot, busisi eh. Puta na. Diba? Hay, nako, ewan ko. Talagang wala na silang mapansin. Wala ba kayong mga trabaho? Hindi ba kayo busy? Ikaw Ungab, hindi ka ba busy sa distrito mo? Ha? Ikaw Vic Rodriguez, wala ka ba trabaho? Ikaw Digong, sabagay, wala ka trabaho Digong eh. Pensyonado ka eh. Oo, sumasahod sa kaban ng bayan pero naninira sa kaban ng bayan. Oo, sila yung anay. Ha? Anay sa kaban ng bayan. O eto mga kababayan, sabi ko sa inyo, may ipapakita tayo sa inyo. Ito pong si Representative Ungab. O, bakit siya naggaganyan? O, eto, tingnan natin ito mga kababayan. O, courtesy of the first couple sa FB page. Kaibigan po natin yan. Ha? Eto mga kababayan. Ito pa lang si Representative Ungab. Ha? Ayon dito sa balita ng ABS-CBN way back March 4, 2020. Eto po. House war. May gera sa time ni Digong noon sa Kongreso. 2 lawmakers removed from key posts over insertion corruption. Sino yung dalawang lawmaker na yan? Ha? Babasahin natin to. Courtesy of for the first couple. Magaling mag-research to eh. Itong si Ungab ang nagsimula nito. Ngayon ma-expose ka Ungab sa katarantaduhan mo. Deputy Speaker and Camarines Sur 2nd District Representative Luis Rey Villafuerte said 2 lawmakers were removed. O ha? Si Villafuerte. Sabi niya, 2 lawmakers were removed from their post for making unsubstantiated allegations of pork barrel insertion as well as possible corruption o unsubstantiated allegations. Tingnan nyo ha, kaya sila natanggal. Walang basihan yung allegation nila ng may insertion ng pork barrel dyan sa budget. Villafuerte said Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Si Ungab was removed as chairperson of the House Appropriation Committee for making accusations that there were illegal insertions in the budget. Panahon ni Digong. Panahon ni Digong. Nag-a-accuse siya. Sino ang House Speaker niyan? Si Cayetano. Di ba? O,
Chairperson siya ng House Appropriation Committee. He was taken out dahil hindi maganda working relationship and intriga. Intriga yan kasi why would you say there's illegal insertion? Ikaw, appropriation chairman, tingnan mo, you have the power to correct your allegations. Correct, di ba? Tapos siyang nag-aakusang, ikaw ang chairman ng appropriation, tapos nag-aakusa ka ng may corruption, may insertion. E di ayusin mo. Ungab allegedly told President Duterte and Budget Secretary Wendell Abisado about 80 billion worth of budget insertions made by congressmen during the Bicameral Conference Committee. Because of this, the DBM issued a circular that clarifies funds for lawmakers' projects for later release and subject to certain conditions. For him to say that, why did he let it happen? Siya pumirma ng BICAM report. Sana kung din yan inaccept yun, din niya pinirman or with reservation. Kaya nga, o di ba? Ayan ba? Magaling ba si Ungab? Chairman ka ng appropriation that time ni Digong, panahon ng speakership ni Cayetano. Inalaw mo yon? Tama naman pala si Villafuerte. Dapat ikaw ang chairman, inayos mo na kaysa nagsumbong-sumbong ka. Di ba? For him to say nag-interfere ako, hindi na insecure lang kasi I know the budget better than him despite the fact na siyang dating chairman. O, di ba? Ungab was replaced by ACT-CIS Representative Eric Yap, an ally of Davao City Paulo Duterte in the National Union. On the other hand, Villafuerte said that 1st District Representative Salvador Lechon was removed as chairman of the House of Representatives. Tanggal si Lechon pala, problemado rin pala ito yan. Ha? Tignan nyo yung kalokohan ni Ungab. Chairman ka pala ng Committee on Appropriation that time, ha? O binabasa lang natin yung report, ha? Ha? Binabasa lang natin yung report ng ABS-CBN during that time to 2020, panahon ni Digong. Tapos magsusumbong ka kay Duterte, ano, pasip-sip? Ikaw ang chairman, dapat inayos mo na. Diba? O ngayon, tanggal ka, animal ka, chuchu ka eh, sip-chip. O, buti nga sa'yo. Ganyan si Ungab, ano ginagawa niya ngayon? O anong ginawa niya ngayon? Nagsumbong kay Duterte, si Duterte naniwala naman. O, akala niya GAA na, hindi pa pala. BICAM report pa lang yun, hindi pa final bill. Yak, Diyos mio. Di ba nakakahiya mga kababayan? Nakita niyo yung katarantaduhan nila. Kaya si Digong, no, lalong binabaon sa putik ng kasinungalingan ng mga taong nakapalibot sa kanya. Eh kasi bakit? Utu-utu yung matanda eh. Matanda na eh. Hindi na makapag-isip ng tama yan. Gamit na gamit pa rin eh. Eh paano yung matanda? Nagpapagamit pa. Mukhang tuwang-tuwa pag nai-involve sa ganyan. Talagang ganid sa kapangyarihan, di ba? Ayaw ng fear of missing out si Digong. Kaya yan, namnamin mo ang iyong kasinungalingan. The father of all lies ng mga Duterte minions. Buti nga sa inyo. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.